Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, tunay na kay dakila niya. Ang bawat araw ay kasiyasiya sa kabila ng mga dinadala, sapagkat kasama siya ang wika niya. Mataas ka man anak, itataas ko rin ang aking palad upang ika'y hawakan ko't magkapanama tayong ganap. Ikaw man anak ay mababa at pandak, ibababa ko ang aking kamay upang kapwa ko kayo mahawakan at walang isa man sa inyo'y mawalay. Ano baga ang ibig kong ituran? Nasa kataasan man ang kalooban ng tao at nasa kababaan, kapwa ko sila minamahal. Lamang ang tunay na nagpapakababa lamang, siyang ako'y mararamdaman. Dakila ang Ama, walang pagbabago, tapat siya, hindi magbabago. Totoo siya, hindi nagkakaroon ng pasubali pa. Bago na sabihin at gawin ang katapatan niya, kundi sa totoo at hindi man, tapat at totoo siya. Kaya't kung siya'y dinadaya ng tao sa pagiging marapat nila, winiwikang totoo ako, tapat ako sa iyo, Ama, siya na rin ang nakababatid ng katotohanan. Hindi masasabi ng kapwa-tao nila, totoo yan, hindi totoo ito, kundi siya mismo ang nakababatid ng totoo. Halina kayo mga minamahal ko, tigibi ng unawa at humingi kayo ng pangunawa sa aking binabadya. Sapagkat ganang kayo'y tao, mahihirapan nga kayong damhin ito. Mahihirapan ngang mawawaan ninyo ang totoong nilalayon ko. Subalit bilang espiritu, anumang hirap para sa inyo, magaan para sa akin ito. Iyaw ng wika ng Ama na bumuhay sa inyo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Lahat ng tao'y marunong humingi. Mangmang man siya, matalino siya, at katamtaman ng talino. May hinihingi sila sa Ama, ngunit hindi lahat ng ito ay kumikilala sa Kanya. Sadyang hindi nga lubos makikilala siya, sapagkat hindi niya binigyang talino ang tao, pangmundong talino, na makaangkop sa talinong para sa Kanya. Kaya't ang layo ng Ama, ang pang-espiritong karunungan ay makamtan ng sinuman. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mapapalad ang pinatalino sa lupa at nagkaroon pa ng talino mula sa kanyang karunungan. Sapagkat yaon ang pawang katotohanan, hindi maaring maglapat at magtama ang pang-espiritual na pamumuhay na iaangkop mo sa pangsanlibutang gawa. Kaya't kailangan making kaangkop at makatama ang totoong salita ng Ama sa mga nakabukas diwa at nagsasabuhay na ganap. Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan, ang buhay ay pahiram. Walang magtataglay nito kung hindi pinahiram ng Ama. Walang mabubuhay kundi sa kalooban niya. Halina kayo, ilagak niyo sa Kanya't isa lang alang ang buhay na sa inyo'y pahiram at tanging siya rin ang magbibigay ng higit na sigla, galak at ligaya. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Paanong mapapakita ng Ama
siya'y may magagawa ng tunay na kahiwa-hiwaga upang mapatotohanan niyang siya'y dakila kung walang magaganap na kaganapan sa tao sa lupa. Mga minamahal, mapapalad ang patuloy na nagtitiwala sa Ama, sa Kanya'y nananalig at umaasa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Oh, kay hirap maikintal sa diwa ang bahaging kaloob mo, Ama, na pawang kabanalan. Kung ang nilalaman ng kaisipan ay punong-puno ng pangsanlibutan, paano nga magiging ganap ng sayong mangingibabaw? O kay hirap ipadama ang wagas mong pagmamahal sa may galit ang damdamin, may nakatimong hinanakit sa kalooban. Sadyang ang hindi nila mawawawaan kung paano ka magmahal at di nila malulubos na ito ay kamtan. Batid mo yaon, Ama ko, at tunay na batid mo ito. Kaya't kung papaano ito ang nasa mong mailuwal sa mundo, niloob mo namang maidatal sa taong ginagamit mo. Sa gayon, kung papaano mo sinisiwalat, ang may pandinig ay makarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay makadama, yamang ikaw, Ama, ang sa kanila'y higit na nakakakilala. Tarok mo ang damdamin, lirit mo ang kanilang kaisipan, batid mo ang lahat ng kaganapan sa kanilang buhay, sadyang wala ngang malilihim ni anuman sa iyong kapangyarihan. At kaya ibinahagi mo ang iyong espiritu upang ang hindi nila batid ay mabatid, upang ang hindi nila kaya ay makaya, upang ang hindi nila kayang gawin ay magawa nila sa pamamagitan ng patnubay ng di nila nakikita. Yaon nga yung kumikilos na hindi nila batid kailanman kung di nila mararamdaman yaong mula sa iyo at nagpatutuon. Buhay ka, Ama ko. Espiritong walang buto, walang laman ni ano, kaya't sa tao'y makapapasok tulad ng gagawin mo at ginagawa mo noon sa mga ninuno nila. O aking Ama, kaibuti mo, mawawa nawa nila ang tinuturan ko na kung paano ngayoy pagtitib, Hatche karamaya, Aleya neya na karamaya, ne karamaneyahanan, ne karamaneyahanan. Patotoo lamang, aking Ama, di lamay mapapaikot mo at mapapalipit kapag ang nasa mo ng bagkitin at sambitin, yaong sayo'y salita na di mawawawaan at kayang alamin ng tao sa lupa. Patotoo lamang, ikaw at ako siyang nagkakaunawaan. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Ang kasiyahan, ang kagalakan at kaligayahan ay sa Ama magmumula. Kailanman hindi ginugusto ni Satanas na maging masaya ang tao. Sapagkat kung masaya ang tao ay hindi na ito malulungkot. Kaya't sinasamantalang mga malulungkot at nalilito. Maging matalino kayo, baka maagaw kayo. Sumainyong kapayapaan. Buhay bang Ama?
Ang kaguluhan ay hindi sa kanya, sapagkat ang taglay ng Ama'y kapayapaan. Kaya't kung sa oras na ito ilitong-lito kayo, paano nyo nasabing sumasa inyo siya? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang katauhang ito'y hindi kayo nakikita sa pagtungo nyo. Kung saan kayo at taga saan kayo. Subalit ang Espiritong gumabay sa inyo at nakatungo kayo sa dakong ito. Kung mararamdaman nyo'y mapapabatid sa inyong marapat tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Samantalahin nyo ang nakagagalaw kayo, nakapagsasalita, nakahahakbang, nakapag-iisip, nakaririnig, nakakakita, na makita nyo at makilalang matwid na Ama, bagamat di nyo siya nasisilayan ng mata. Sapagkat kung paano nyo siya nadarama at madarama, mapapatotohanan yung gayon siya. Kumikilos tao na hambing sa hangin, na hindi mahawakan, malikom at mahagkan. Sapagkat siya ang katotohanan, dulot kanino man, katotohanan man din. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kapag nasasarapan kayo sa pagkain, habang ito'y nginangatan nyo at nginunguya ng ngipin, kung mayroon kayo, nalalasahan ang dila nyo. Subalit, gaano man ito kasarap kung wala kayong panlasa, hindi nyo mananamnam kung ano nga ito. Gayon din naman ang kaloob ko. Kung walang panlasa ang damdamin nyo sa kalooban ng Ama, di nyo malalasahan, masarap na dulot niya. Ang may pandinig, muli nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nagapi ba kayo? Ginupo pa kayo? Bakit? Batid niyong may Ama, siksik ang lakas niya, lubos ang tapang niya, tapat kung magwika siya. Bakit niloob na nagapi kayo't nagupo pa? Sa makatwid, pagkataong pagkatao ang naganap na yaon. At pagdakay, tinawag nyo ba siya? Nang hinang-hina na kayo? Nadama nyo ba siya? Magalak kayo, sapagkat pawang katotohanan, kung kailan mahina ka tao, mapapakita ng Amang siyang lakas mo. Kung kailan nadugugupo ka tao, mapapakita niyang siya ang magtitindig sa iyo. Kung kailan nawawalan ka ng pag-asa, apuhapin mo ang mga aral niya, at dooy bibigyan ng pag-asa ang nadidimlan na isip mo. Sa gayon, maliwanag niyang matutupad sa iyo ang pagsasabuhay ng salita niya, na mga tumanggap na anak niya, may magagawa siyang mabuti na di kayang gawin ng sinumang kapwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang taong nagpapakatotoo, hindi alintana ang kapwa-tao. Ano man ang sabihin, ano man ang ituran, ano man ang sa kanya'y gawin, susulong pa rin ang kabutihang tinutupad, sapagkat Ama ang siyang naglagak. Ginawa niyo baga ito? Natupad niyo baga ito? Magpugay kayo sa Ama, sapagkat siyang nanguna. Kaya't magsigalak kayong lahat, may kaakibat na gantimpala ito sa lahat, na sa kanya'y tumupad, sa kanya'y tumanggap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan,
mahal na mahal ko kayo. At yaon ang naging dahilan kung bakit sa patuloy na bawat araw ay tumutupad at nagnanasang makatupad. Yaw ng aking espiritong, hindi ninyo katulad. Nek karameneyahanam, yaon nga yang ama ang pinagmulan, at ang anak na tinularan, ang gawa ng mga nilalang na kanyang binabaan, magagawa ng kamtin kung anong katatagan. Sapagkat, espiritu ng katotohanan, taglay ng sanlibutan, makapananahan at magiging templong tahanan, ang katawan ng taong tumanggap na lubusan. Ama, batid mo ang nakaunawa sa binigkas mong salita sa pamamagitan ng dilat bibig ng iyong anak na naraharap. Sa kanila'y hindi tumutol at di tinutulan ang iyong gawa na kung papaano'y tinalima, tumupad para sa iyo at sa kanyang kapwa. Ikaw lamang ang saksi sa lahat, ikaw rin ang nakababatid, sapagkat tanging ikaw nga lamang ang marapat tubdin, nang sa gayo'y kamtin, ang marapat na sayo'y kaukulan. Ama, naririto ang iyong mga hinirang, na ilan sa mga natipon sa araw na ito, na kung papaano sila'y nagsumakit na tumupad at gumanap, batid mo ang kanilang dalahin, ang pasanin, ang tinataglay, na kung anuman sa katauhan, pagharian mong lubusan, aliwin mo't pagalakin, pasiglahit palakasin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, gayon din naman ang sa taong iyong pinaglilingkuran, sa pamamagitan ng gawain mong sa tao ibinigay, upang lalong mapatotohan ang ika'y buhay at kumikilos sa daigdigan. Mata mo ng marapat at dapat na tumanggap ang tuwirang karapat-dapat na makasisiya sa kanilang lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tunay na buhay po ang Ama. Buhay na buhay siya. Sino ba ang tinatawag na Ama? Walang dilit iba kundi ang Diyos Ama, na tinawag na Allah, Jehovah, Adonai, Ama, Panginoon ko at Diyos ko, ang Alpha at Omega, noon, ngayon, at kailanman. Wala nang iba. Tawagin mang Yahweh, tawagin mang kung ano, iisa lamang siya. Walang kapalit, walang papalit, sapagkat iisa lamang, noon, ngayon, at kailanman. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Ayon kay Mateo. Nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isayas, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga henti. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita na maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito ay siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nagugami sa lihim ng kamatayan.
Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman, yaon ang marapat na sabihin sa nilalang, ang magsising lubos sa mga kasalanan, at amay kilalanin tanggaping tuwiran. Mabuksan ang pangunawa at makaunawang lubusan, magliwanag ang diwa, mata ay makasilay, sa mabuting tuntunin ng amang mapagmahal, at makatanggap sa matuwid niyang kaukulan. Ang may pandama ay makadama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Wala mang matwid na tao't walang hindi nagkasala, subalit ang nagnanasang sa Ama ay mapabuti siya. Tatalikdan niya ang lisyang daan at tutuntunin ang tama't katotohanan. Doon sa buhay niya'y Ama ang mangingibabaw. Pawang katotohanan ang sa aki tinuturan. Maglimi ang nasang magtantot, magbulay ang nasang magnasa. Kung papano ang Ama sa tuwin ay kasama, yao'y Espiritu niya ang kaakibat ng bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mapapalad ang may lakas pa, maliwanag na mata, may pandinig, may panlasa ang bibig niya, may pandama ang puso niya, malakas na humakbang pa, nakinilalay Ama, at nanahan sa Kanya, nagliwanag na totoo, buhay nila. Maghari nawa sa inyo ang tunay na katapatan at pagiging makatotohanan. Yamang tao'y marupok, Ama ay matibay. Humingi ng katatagan, siya'y malayang magbigay. Matapat kung mangusap, totoo kung magturan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Walang kasing ang Ama. Walang kasing tapang, walang kasing kapangyarihan, walang kasing buti, walang kasing ganda ng kalooban, walang kasing kabanalan, at walang kasing kapantay kailanman. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mula sa unang sulat ni Juan, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Pawang katotohanan, ang Espiritu ng katotohanan na nagtataglay ng kabutihan, siyang tuwirang magpapatotoo sa katauhang tinanggap na lubusan yaong Espiritong di namamalayan. Sapagkat ang pandaman niya'y iniba, ang isip niya'y naiba, pananaw niya sa buhay naiba, ang pandaman niya'y maiiba, kaya't ang kanyang nga mithiin, mga layunin ay naiba rin. Mapapalad ang napihit ang kaisipan na sa dati makasanlibutan,
Subalit nang natunto ng kalooban ng Ama, nagnasang maging Espiritu Banal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit, kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Paulit-ulit lamang ang mga binabasa sa banal na aklat na ito. Biblia ang tawag ng tao. Subalit paulit-ulit man itong bigkasin at pag-aralan memoryahin, kundi ganang maisa sa buhay ang nilalaman na natutunan anong silbit kabuluhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahan. Kay sarap ng sama-sama na iisa damdamin nila, walang namumuong inggit selos man sa isa, kundi kapwa pagmamahalan namumutawi sa puso nila, kaya't ang pagkakaisay nanahan ngang totoo sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kung magkagayon, huminga nga kayo ng malalim. Ano ang naramdaman nyo? Itapat nyo nga ang inyong palad sa inyong ilong. Huminga kayo. Ano ang naramdaman ng palad nyo? Mainit ba? At may malamig? Yan ang pawang katotohanan. Ang taglay ng hangin ay init at lamig. Sapagkat ang taglay ng Ama, maliwanag din ang katotohanan. Mainit at lamig din. Sapagkat, kaya malamig, nagagawa mong maging matimpiin. Kaya mainit, nagagawa mong mag-alab ang pagmamahal mo. Kaya't ang mahinahong nilalang, taglay niya ay katotohanan. Upang matawag kayong nagtataglay ng katotohanan, pag sumikapan niyong ito-itop din, magtimpi ng sarili, manahan sa katotohanan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Sino nga ba si Constancia para magsambit ng ganito? Banal na ba siya kung itatanong ng tao? Maliwanag ang tinuran ko, walang banal sa mundong ito. Ngunit ang nagnanasang magbago, pinapaging dapat ng Ama na maging banal na totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't sa pag-usad ng mga araw, buwan taon na taglay, habang nabubuhay na nakipagtotoo sa Ama, tinamo ang katapatan, nakamtan ang katotohanan, nasyahan at naging ganap, banal na salita ng Ama'y sinabuhay, sa di namalayan, natawag siyang anak na nagpakabanal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Marami ang tao gusto lamang gumaling.
hahanapin ang magpapagaling ng katawan sapagkat siya unang hanap lamang nila, katawan lamang na gumaling. Ngunit ang taong matalino, ang hahanapin niya yung gumagaling ng kaluluwa niya, napapagaling pa'y katawang lupa niya. At hindi lahat ng tao gayon ang kaloob sa mundong ito. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mapapalad ang nagmimithi ng kabutihan, kaligtasan ng katawan ay kinamtan, kaligtasan ng kaluluwa ay kakamtan sa wakas ng kanilang buhay. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Tapat ba siya? Nagbata ka ba? Nagtiis ka baga? Tandanan ninyo, sabi ng Kapampangan. Tandanan mo, anak. Gana-gana ating kayarian. Nung makananing nating magsimula, atin mo namang wakas iti. At sa Tagalog, tandaan mo, anak, kung paano ang simula ay mahirap, nagwawakas din sa kagaanan, sa matapat na anak na sa Ama ay tumanggap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Subalit, sa mga anak na alibugha, sa unay kay gaan at kay sarap, sa hindi nila namamalayan sa maling ginagawa, bandang huli, hirap at sakit at dusa ang nakamit. Mahal na mahal ko kayo. Kaya, batahin ninyo mas mainam ang unay hirap kaysa unay sarap. Kung nagmimithi kayo ng kabutihan ng Ama, babatahin ninyo muna ang mga pahatid niya. Hanggang sa naging katapat ay tinanggap at tinutuon nyo na siya, kaya naman nakalaya na bigay ang higit na grasya. Grasyang kagalakan, grasyang kapayapaan, grasyang kalakasan, grasyang pagtitibay, grasyang pangunawa, grasyang kaliwanagan, grasyang kalakasan, grasyang katighawan, grasyang kasaganaan, grasyang buhay na walang hanggan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Yaon ang tama na marapat niyong mapati, ang sa tuwina'y alamin kung anong unang gagawin. Ang kayo makagawa ng mabuti pawa sa hirap at dusa. Kayo'y pinasimula, subalit nagawa nyo ang katapatan sa Ama. Sa di ninyo namamalayan kung kailan mahina na, doon niya napakita na may magagawa siya. O taong mahal ko, magnilay at magbulay kayo nang matanto nyo ang wika ko at madama ninyo pagmamahal ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Mangagtibay kayo ng lubusan, hanggang isang araw kayo'y palayain at kamtinin nyo kung paano ang Ama may magagawa sa inyo. Ang may pandinig ay
nakarinig. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Matwid ang salita mo, tapat ang gawa mo. Kanino mang tao sa lupay, di nagmaliw kailanpaman. Ang pagmamahal mo, wagas kanino man. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Habang pinagmamasdan ko po ang isang alagad na binahagi sa akin kanina ng Ama, ng alagad na binahagi sa akin kanina na habang pinagmamasdan ko, dinatal po sa akin ng ganito. Anak, masdan mo ang alagad mong ito na sa unay marupok man, maging ngayon naman ay hindi pa siya ganap na matibay. Mga pinagdaanan niya sa buhay ay parang bulang naglalaho. Dumanas siya ng sakit. Na-schedule na eka siya sa pag-oopera. Pero hindi naganap ang maoperahan siya. At ngayon eto, magsisitenta na. 70 na pala mismo. Sabi ko sa Ama, kabuti mo po, Ama. Tingnan nyo nga naman. Napakabuti ng Ama. Kaya, happy birthday sa aking alagad na noong una po yung tago ng tago sa akin. Pagpanahon ng palay, hindi niya maririnig pero malaya kayo magsumbong. Pagpanahon ng palay, reklamo naman ang reklamo itong si kapatid na Ana. Ang sabi niya, bakit po Sindalita, tumatakas pa't nagtatago, gusto mo rin baka akong lumiban, di huwag mo siya kakong tularan kung ayaw mong ganon. At kung gusto mo naman, pati ka, lumiban. Ganon po ako kasuplada. Sapagkat, totoong-totoo sinasabi ko. Kaya, parang ang tapang, no? Pero, hindi maunawaan ang hindi nakakaunawa. Sasabihin, kasuplada, kakatapang yan. Yan ang Ama. Matapang siyang magturan. Suplado siya kung sasambitin ng taong hindi nakakakilala sa kanya sapagkat matuwid ang kanyang salita. Dahil totoo, tapat na tapat. Kaya yung hindi nakakadama, naku, may Diyos bang ganyan, matapang? Kailan naman naduwag ang Ama? Sa lagi-lagi na lamang ay matapang siya. Kaya yung mga anak niyang sa kanya tumanggap, tumatapang din. Tumatapang sa hamon ng buhay, tumatapang ipaglaban ang katotohanan. Ngunit, duwag makipag-away. Buhay ba ang Ama? Kaya, tuloy po napitin sa kanya na iba na naman ang direksyon. Isang araw, silang dalawa nun, may kapatid na baby tumba. Taatakas sila. Isang araw po, hindi nila namamalayan ako'y palabas. Natsyempuan sila. Hindi na makatutol. Hindi na makapagtago. Kala nila hindi ako makalalabas ng oras na yun. Lumabas po ako. Kasi po Lolo, huwag na kayo magsinungaling. Gawin nyo na lamang kung anong gusto nyo. Para hindi na kayo nagkakasali, huwag na kayo mga tuwiran. Sige, hahamunin kita, Manloko ka at hindi manloko. Tumakas ka at hindi tumakas. Magpakatotoo ka, maglingkod ka araw-araw, pantay din ang buhay mo. Tumigil magbukid. Sinabi niya, ay totoo po pala. Anong naiba sa buhay mo? Nung nagbubukid ka,
Panay ka ako luso mo sa bukid, eh pati ikaw nakikisawsaw sa kasalanan. Nakikipag-agawan ka doon. Sasabihin mo, kadaya nun eh. Kitang-kita kita ka kung paano ka mang-agaw ng dayami. Kitang-kita kita ka kung paano ka mamagpag at pagkatapos tatakpan mo ka ako ng lona. Akin yan. Huwag mong gawin yan. Tanggapin mo ang amang totoo tapat na maglingkod ka. Tingnan mo kundi yung putis mo'y pumusyaw pa. At basihan mo ang buhay mo. Naglilingkod ka sa kanya at hindi ka naglilingkod. Tuturo sa mga anak mo kung paano mabuhay. Tingnan mo ka ako. Eto pa po. Hindi ka lumuso ngayong buong anihan. Naghilot ka na lang ng libag. Ano ka ako na iba? Nabago ba? Wala po, parehas din. Ginutom ka ba? Hindi po. Busog na busog po. O ano ka ako ang kailangan ngayon? Maglilingkod po ako. Hindi ko sasabihin sa iyo sumumpa ka. Ang sasabihin ko sa iyo, tumupad ka. Kung gusto mo, kung ayaw mo, huwag mo. Buhay po ba ang Ama? Salamat, salamat sa Ama. Hanggang sa panahon na yon. At hanggang sa panahon na ito, sabi nga niya, namatay na yung mga kasingidad niya eh. At yung kapwa niya kasingidad matanda na ang gurang sa mitsura. Siya po, pag nakita niyo bukas, pag pumasok siya, tingnan niyo kung sasabihin niyo, 70 na. Asa si Serapio? Tingnan niyo po si Serapio. Halika nga, Serapio. Walang hiya kayang kuntsing na yan Tsuhin niya lang kayong si Serapio. Kung tawagin niya Serapio, yan ang tao. Mapagparatang, mapagbintang. Tatawagin bang Serapio yan kung si kuntsing? Kaya nga, ang tao di marunong manghuli ng katotohanan. Subalit, ang tutube, gustong mahuli kahit lumilipad, aabutin. Ganyan ang tao. Kapag gusto yung inaabot kahit mahirap. Ngunit ang Ama'y nagpakababa na hindi pa maabot-abot. Tao, maglilay kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya nga't, ang lumalaban ay nagtatagumpay. Ang umuurong at sumusuko ay di nagwawagi. Alam kong may party magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, halika Serapio, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Hindi naman sinabing wag lahat kayong maghanap buhay. Kaya pinatutugot lamang maghanap buhay yaon sapagkat 60 na siya. Magsisisen, 56 na siya noon. Magpi-57 na. Ang sabi sa kanya, hanggang kailan ka pa titigil? Pag-uugod-ugod ka na. Kailan mo pa malalasap ang buhay mo? Kapag tumigil kay may sakit ka na. Kaya yaon ang sabi ng Ama sa kanya, kailangan ngayong malakas ka, malasap mo na ang buhay. Hindi kung kailan uugod-ugod ka na at may sakit ka, tsaka katutugot. Di mo na malalasap. Lasapin mo ako at makikilala mo'y ako. Kaya si Serapio nang mabalo, ang sabi sa kanya, Oy, kahit malakas ka pa, matanda ka na. Mag-aasawa ka pa ba niyan? Hindi ko po alam, Eka. Ibig sabihin ka, kung may plano ka pa. Sabi naman, bilang tao, si Constancia. Subalit, masid siya ng masid, titig siya ng titig. Sabi niya, Diyos ko po, Eka,
Kahit ako'y bayaran, hindi ako eka mga haplos kabaho eka. Tingnan natin si Rapi ang sinasabi mo, kundi ka matulad sa asong dumura at hinimod ang dura. Ang laway niya. Isang araw, nandyan siya sa paligid. Dinatal sa isip niya, haplusin mo yan. Bakit kaya eka hindi ko mapigil ang kamay ko, hinahaplos ko yung taong ito? Ba't hindi eka ako nasuka? Lumapit kaya po kunchi. Ba't po eka nahaplos ko yung tao na yun, hindi ako nasuka? Yan ang patotoo. Hinaplos mo ba? Opo eka. O ba't di ka nasuka? Kaya kayo, anong ibig kong ituran? Huwag kayong magsasalita ng tapos. Baka kayo subukan ng ama. Makita nyo kung paano gumawa siya. Mga minamahal, pawang katotohanan. Ilang taong ka na ngayon? 97. Sinong magsasabi? Maghanap ka ng 60 diyan. Mas malakas ka pa. Alam kong may magagawa. Sulo, magpakatapat kang patuloy ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw po sa inyo may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin. Tingnan niyo po, kahit napakaganda ng daloy ng laway mo, kayang palagkitin ng ama, kayang palaputin. Teka muna. Meron ba? Meron ba siyang hindi kaya?
Meron po. Yung magkasala, hindi niya kayang gawin. Subalit, lahat ay kaya niya na maliban doon. Bumuhay, pumatay, magbuhay ng lahat ng may buhay. Kaya niyang magpaganda ng isang pangit. Pangit ang ugali para pagandahin ang kanyang ugali. Pangit ang kaanyuan, kaya niyang pagandahin kapag niloob niya yan. Lahat kaya niya. Ang pangit ang buhay, kaya niyang baguhin, kaya niyang pagandahin. Kung hirap ay makatigaw. Wala siyang hindi magagawa sa ikabubuti ng tao sa lupa. Kung nagkasakit, kaya niyang magpagaling, kaya niyang pagalingin ang sino mang may karamdaman. Kung namatay, kaya niyang buhayin ang sino mang gusto niyang mabuhay. Ano ba ang palagay mo sa kanya tao na anak niya? Kung tunay mo siyang kilala, manalig ka sa tuwina. May magagawa siya. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? O, tingnan mo nga. Kumusta? Pumutok na, no? Kumusta? Naway magsiputok na. Ang alin. Anak, may pamamaraan para tumaba ka. Ayaw din naman ng amay ang ganyan. Ano po? Nakakita na ba kayo ng mga butot balat? Hindi naman gusto ng ama yun. Kaya nga binigyan ka ng laman para magkalaman. Tama ba? Sapagkat ayaw niya yung butot balat. Kaya pag may sinilang butot balat, kaya niyang patabain. Ano po? Hindi naman lahat naman ng payat ay mahina ang katawan. Wala rin sa matabayan. Wala sa balengkinitan. Hindi kayang sukatin ng tao na malakas ang katawan niya sa siya'y sexy, sa siya'y maganda ang katawan, o siya'y mataba. Hindi kayang sukatin sa gayong panahon. Tanging amang nakababatid kung malakas ang anak niya at ang taong nagtataglay ng lakas kung malakas siya. Buhay ba ang ama? Kaya't sa inyong lahat, ano ang dapat at marapat sa bawat araw? Sa ama ay kumilalang ganap, magsabuhay ng salita niya, gumawa ng mabuti, magpakabuti habang may magagawa ka pa, sapagkat kung patay ka na, wala ka nang magagawa, anak niya. Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayong lubos. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. May tanong po ba kayo? Kayo mga alagad, may tanong kayo? Nanghihina na ba ang loob nyo? Humihina na ba pag-asa nyo? Nawawala na ba kayo ng pag-asa? Aba, hindi nyo alam ang salitang may bukas pa sa inyong buhay. Ama ay buhay sa tuwina'y may nakalaan. Walang tugot siya sa tao'y nagbibigay. Walang pasubaling hinihingi na kapalit, kundi ikaw ay lumapit sa kanya'y maliklikon. Maging tapat, gagawin niya ang sa inyo ay marapat. Walang tugot siya sa inyo'y tumatanglan, nagbibigay ng inyong buhay na pahirap. Kaya't ito bigyang kahalagahan
wala siyang ginagawa, kundi ang ikabubuti ng madla. Kung bakit may napahamak, hindi siyang may sala. Kung bakit may namatay, di niya kagustuhan. Subalit, niloob niya na rin yun para hatulan ng nilalang. Sapagkat kung walang wakas at kamatayan, paano tatamuin ang buhay na walang hanggan, dili kaya ikaparusahan ng kaluluwang tinataglay. Hindi ngayon ikay nagkukulang, hindi kanya minamahal. Hindi ngayon ikay dinalisay, hindi kanya mahal. Ang lahat ng yaon ay pamamaraan niya ng kanyang pagmamahal, sapagkat ang pamamaraan niya ay di pamamaraan ng tao. Hindi ngayon ikaw ay naghihirap, hindi kanya mahal. Hindi lamang ang mayaman ang masasabing siya ay mayaman, siya ay pinagpapala. Ikaw din na mahirap, pinagpala ka ng Ama. Damhin mo lamang kung paano ang buhay na pahiram ay maging makabuluhan. Nasa katamtaman naman ang buhay ay mahal na mahal ka, sapagkat gayon ang Ama. Kung walang naghirap, paano makapagsasabing sa aking hirap ng buhay ako'y tinawid? At sa aking pagbabata, ako'y nakatighaw at yumaman. Kung wala namang mahirap, kung walang mayaman, paano masasabi ang salitang mahirap at mayaman? At kung wala namang mayamang bumagsak, paano ng katotohanan na hindi hawak ng taong kanyang kabuhayan? Sapagkat anuman ang nais ng Ama, kaya niyang ibagsak ang lahat. Kaya niyang alisin, kaya niyang bawiin kung ano ang nasa taglay ng sinuman. Ang lahat nga ng ito'y hindi ibig sabihin pinatupad, pinaganap ng dahil hindi mahal. Tapat nga siya kung magmahal, wagas nga kung magmahal. Ano't sasabihin ng taong hindi siya mahal? Damhin lamang ang kanyang katapatan. Gawin niyo lamang makipagtotohanan. Ang lahat ng marapat at sa inyo'y dapat ay kamtan. Hindi nagluluwat. Walang magaganap na kamatayan. Tatamuhin itong ganap. Sa mga matitibay magtiwala, sa matatagang pananalig, sa matapat manampalataya, napapakita ng Ama hiwaga niya. Oo, tao, maraming tanong kayo. Oo, marami kayong gawin at nasang gawin. Marami kayong gagawin at nasang tuptin pa. Subalit ang nararapat niyong gawin, Ama'y unahing kilalanin. Marami kayong gusto bilang kayo'y mga tao. Oo, hindi tutulan itong magkagusto kayo. Subalit, gustuhin nyo rin naman kung paanong nasa ninyong maligtas ang inyong katawan, ang inyong gutom, ang inyong buhay na taglay. Iligtas nyo rin ang inyong kaluluwa. Oo, at ayaw ninyong mahirapan. Batid na batid ito. Subalit kung minsan kailangang mahirapan ka, upang masabi mong, Diyos ko at Ama ko, sa hirap ko, ikaw ang kaakibat ko. Oo, batid na batid ang nagaganap sa buhay nyo. Hindi ibig sabihin bakit nanahimik, kundi kayo minasdan, kayo'y pinagmamasdan kung hanggang saan kayo mananalig. Oo, tao, maraming natutupad at nagaganap. Subalit hindi ibig sabihin na ipinili ang mga nasang bahaginan para sila'y maging masaya, para sila'y maging maligaya, at ikaw ay hindi sasaya at liligaya. Anak na palagay mo'y pinabayaan na. Nagkakamali kayo. Sapagkat bawat araw lahat kayo'y minamahal, lahat kayo'y pinangangalagaan, lahat kayo'y binabantayan, lahat kayo'y pinapatnubayan, lahat kayo'y pinahahalagahan, binabantayan, pinapatnubayan, minamahal. Ano ang kulang? Kayo ang may kulang. Hindi ang Ama. Tao ang nagkulang, hindi siya. O tao, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Paano masasabi ng tao na tuyo ang lupa ko, subalit ng umulan ay nadiligan? Nangangailangan ako ng araw, ngunit nang sumikat ay naging tuyo ang aking lupa. Nalusak na sa putik at hindi ko mapatuyo. Gayon nga ang Ama, mahiwaga siya. Marami siyang ginagawang hindi magagawa ng sinuman. Kaya't kung ang tiwala nyo'y tapat kailan paman, di mararahuyo ang puso nyo sa galit at puot.
Hindi kayo masasaktan ni maninimdim man lamang, lalong hindi kayo malilito't magugulumihanan. Yamang ama inyong tinatawagan at tapat kayong kumikilala kailanman. Tao, mahal ko kayo. Ano ang tinuran kong makapagpapasama sa inyo? Anong sasambitin kong makapagpapasama sa inyo, tao? Ano ang iluluwal kong ipapapahamak nyo? Wala kahit isang kataga ito. Lamang napapahamak ang tao sa isip niyang mali. Nagkakasalang tao sa damdamin niyang hindi totoo. At nagaganap niyang talikdan ng kapwa-tao at maging ang ama sa mali niyang pag-iisip at damdamin. Kaya't kung nasa ninyong samay manahan, espiritong taglay niya, kamting niyong lubusan. Sapagkat siya na magtuturo sa inyo at mag-aakay sa matwid na landasin at katotohanan, upang di kayo mawalay at madimlan. Isip ninyo'y baguhin, damdamin nyo'y gayon din, manahan kayo sa kabutihan, taglay niya'y kabanalan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, suriin ninyo ang sinambit ko, yamang may tengang nakarinig kayo. Damhin ninyo katapatan ko kung totoo ang puso nyo. Doon sa salita ko'y magturan kayo, tao. Paanong nasambit ng kapwa nyo ito? Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Magsihayo kayong, taglay ang galak sa puso nyo, liwanag ng kaisipan, manahan na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Happy Three Kings, mga mahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tayo na po sa Antipolo.